Okay, good day everyone. So today we'll be discussing about um, this one. So our CO3 will be analyze the features and applications of mechanics, hydraulic and pneumatic control equipment. Okay, so this is okay. So our learning outcome will be solve problems involving the application of stress and strain in engine room pneumatic and hydraulic systems. So these are the topics: stress and strain pneumatic hydraulic systems, types of stress, stress versus strain, stress forces, ultimate tensile strength, working stress, and factor of safety, elasticity and stress and strain application. So this will be the computations na strengths of pressure vessels, stresses in the compound bars, stress in thermal expansion, elastic strain energy in engineering materials, and sudden and shock loads. Okay, so let's start. Okay, these are the different types of stresses sa materials natin. So, usually, na-discuss na to sa EMAT na subject. Maybe, this was discussed or this was discussed already. So, parang refresh na lang and then baka may mga additional information na rin. Okay, so tension. So, parang nahihila yung material. So, na-stretch. And then compression naman is naiipit. Shearing is different sides up yung force applied pero not um, directly na opposite. So this one like this one. We have torsion, so parang na ikot siya or na nagti-twist. There is twisting, so that is torsion. There is bending and we have buckling. So, buckling yung pwersa is papasok, up and down. So, nagbabuckle up siya. Parang nako-compress din. Pero, hindi siya compression kasi nagkakaroon ng parang curve. So, buckling tawag siya. Okay, so what is the difference between stress and strain? So, stress is the restoring or deforming force per unit area. So, its formula is usually force over area. And there is a unit which is Newton per square meters. While yung strain naman is the change in shape per original shape. So, yung stress, restoring or deforming force, yung pwersa sa pag-change ng form niya. While yung strain is yung change in shape mismo. So, yung nagbago lang yung shape niya. So, usually, wala siyang unit. So, formula niya is the change in the length over the original length. Yun. Okay. So, sa barko, meron tayong mga stress forces na tawag. So, sa barko, pag nagkakaroon tayo ng forces at both the aft and the forward, so nagkakaroon tayo ng saging. So, para siyang banana, 'di ba? Saging. Okay? And then meron tayong hugging, yung pwersa isa sa gitna. So, nababaluktot yung barko pataas. And then, pag nasumobra naman yan, pag di na kinaya, syempre, mabali yung barko mo. We have the rocking or rolling. So, parang ang tawag doon, parang tumatagilid yung barko mo. And then, bumabalik din siya. So, rolling tawag doon. We have pounding naman, yung parang binabagsak yung harapan. So, parang pounding and pitching ang tawag dyan. And then we have torsion, yung parang nagtitwist yung barko mo. So there is torsion forces also there. And we have punting, yung parang nagfe-flex yung hull niya in and out. So parang yung harap is parang nag-bend. Okay? So this could be the stresses on the ship. While sa loob naman ng main engine, we have also these stresses. So may mga stress tayo dito sa part ng body ng engine mo. So, pero sa mga new build ngayon ng mga engine, we have the computer aided engineering areas na. So, makikita na sa computer kung saan banda so anong part ng engine na body yung nagkakaroon na ng mga sobra na yung stress or forces na nangyayari, vibration, torsional and axial shaft vibration, nakikita na rin sa computer yan. Yung elasto-hydrodynamic main bearing calculation, ito yung main bearing.
So, natin-check na rin kung sobra na ba yung um, forces doon sa ating bearing, main bearing ng ating barko. Dito na konekta yung ating piston and connecting yung ating piston. Okay? And then, yung mga stress and strain, nakikita na yung temperature. Siyempre, meron din tayong tinatawag na thermal stresses, di ba? So, pag sobrang init na, nagkakaroon na ng stress doon sa material, so nakikita na rin yan sa computer. So, thanks to this computer-aided engineering areas. So, this is a technology usually gamit sa mga bagong barko, especially sa sulzer engines. Okay. We have also some stress or sa mga pipes. So, ito yung isang type ng, this is a pipe. So, yung pipe is yung dumadaan yung mga hangin natin, yung liquid natin, o yung cooling natin, yung steam natin. Okay. So, ito yung, ang tawag naman dito, nangyayari ito pag biglang yung malamig na pipe mo, bigla mong nilagyan ng mainit na steam. So, nagkakaroon siya ng water hammering effect. So, parang may pumupukpuk doon sa tubo mo. So, ano nangyari doon? Dahil sa biglang pagpasok ng steam, so biglang nagkaroon ng thermal stress and then parang yung mga yung pipe mo is parang nabibinat or pag sumobra naman yung water hammering effect is possible ito yung mangyari. Masisira yung pipe mo, mapuputol or madadamage. Okay? So usually naman pag water hammering, paano ginagawa natin sa mga steam lines nangyayari ito? So pag binuksan natin yung steam line tapos malamig pa yung pipe, usually kina-crack open lang natin. So, binubuksan lang natin ng konting-konti. Okay? Pagbukas ng konting-konti, papasok ng kaunti yung steam mo, and then iinitin niya yung pipeline mo. Pag may narinig ka na parang water hammer, o parang may hammering, o parang may nagpupukpuk doon sa linyada mo, pagbukas mo ng steam, i-close mo agad. Tapos, antayin mong mawala yung hammering na sound. So, pag nawala na yung sound na yun, crack open mo ulit yung steam, and then, hayaan mong uminit yung tubo mo. So, wag mong biglain na buksan mo agad fully open yung steam valve mo kasi baka masira yung mga pipes mo, steam pipes mo. Okay? So, yun yung nangyayari. So, binubuksan natin ng konting-konti lang, crack open ang tawag doon para lang makapasok yung konting steam doon sa linyada hanggang sa uminit yung linyada and then mawala yung water hammering effect niya. So, pag wala nang tunog, wala nang hammering, pwede mo nang unti-unting buksan. Dahan-dahan lang hanggang sa pag wala kang narinig na water hammering or hammering, so dahan-dahan lang din yung pagbukas hanggang mag-fully open ka. Pero pag may narinig ka na parang may maingay, may mga nagpupukpuk doon, may hammering na sound, so sarado mo ulit agad yung steam valve mo. Okay? So, ganun yun. Okay, this is an example of the stresses ng ship. Ito is nagkakaroon ng torsion or ano ba? Torsion. Ito naman, mayroon din itong bending. Yan. Ito is sumobra na yung bend, so nabali na talaga siya. So, yung structure ng barko is di na kinaya. So, usually, pag malaki yung alon sa gitna, so nagkakaroon ng ganito. So, kailangan malaman din natin kung yung barko mo is medyo malapit ng nandun sa stress area na masyado, so kailangan may gawin ka rin para ma-prevent natin na masira ng ganito yung mga barko natin. Okay. So sa mga barko natin, meron tayong tinatawag na strain sensors. So yung strain sensors na yun is nilagay yun kahit saang part ng barko para if ever, for example, may strain dito banda sa gilid or dun sa dito sa ilalim. So may strain dyan. So malalaman agad ng ating sensor na may strain dyan, isasend niya doon sa bridge or sa alarm unit natin, and then malalaman natin, uy, may problema tayo, anong gagawin natin dito? So, pwede natin i-shift yung ballasting system natin. So, dagdagan natin dyan banda, kasi baka dyan medyo magaan, may mangyaring bending dyan, so pwede natin i-counter. So, ano bang pwedeng gawin? And then, while during loading ng barko, habang nagkakarga tayo ng mga cargos, mga containers, etc. So, tinitingnan din natin yung strain sensors kung pantay ba yung pwersang natatanggap ng barko mo. Hindi pwedeng yung pwersa is nasa harap lang at nasa likod lang. So, mangyari sa gitna is yung bigat nasa harap at gitna, sa harap at likod, ang mangyari is magbabend yung barko mo. Di ba? Kasi nasa
ano yung gitna. Pag nasa gitna lang din yung bigat pala, bigat. Nasa gitna lang yung bigat, so magkakaroon ng bending or sagging naman. So, kailangan pantayin natin yung bigat ng mga kargada natin para hindi magkaroon ng masyadong stress or strain doon sa structure ng barko natin. Okay. So, this is another onboard operation where principles of stress and strain is applied. Ito naman is, ito yung pag nagbabaklas tayo ng machineries. Tapos may meron tayong malalaking mga bolts. Usually itong malalaking mga bolts na yan is meron yang torque na ginagamit para matanggal or para ikabit siya. So yung torque na yan, hindi basta-basta yung torque. Minsan, pag malaki masyado yung torque, di na kaya nung physical lang natin na hinihila yung mga gamit ang wrench. So minsan gumagamit tayo ng hydraulic and pneumatic na mga tools. So para mahigpitan yung nut na to. So ano bang nangyayari dito? So dito meron tayong hydraulic line, ito. So pupasok dito yung hydraulic oil, and then ito naman is, kung makita natin, ito is nakascrew dito sa bolt. Ito yung bolt, ito yung nut, okay? So yung bolt, nakascrew yung hydraulic unit natin dito sa bolt na ito. Ang mangyayari, pag nilagyan natin to ng high pressure hydraulic, ang mangyayari is parang nagkakaroon ng tension dito sa bolt na to. So mahihila siya pataas, tama? Pag nahila siya pataas, yung bolt, yung nut mo dito is luluwag. Kasi angat yung nut mo, di ba? So pag umangat na yung nut mo, pwede mo siyang higpitan or luwagan. Depende sa kailangan mo. Kung kailangan mo maghigpit o kailangan mo magluwag. So, pwede mo na itong luwagan or higpitan. Di ba? And then, tapos pag nahigpitan mo na, for example, so, i-release mo na naman ulit palabas yung hydraulic pressure dito. And then, adjust ka na naman, ikot ka na naman dito para makababa na naman tong hydraulic unit natin. Pagbaba ng hydraulic unit, bibigay ka na ulit agad ng hydraulic pressure dito. Iangat na naman ng hydraulic unit yung itong ating elastic bolt. At ang tawag dito is elastic bolt. So, bolt siya na hinihila or hinihila pataas para mag-expand siya or magkaroon ng tension para mahila siya pataas. So, pag nagkakaroon ng tension, humahaba siya, and then yung bolt natin dito is pwede na nating i-adjust. Depende sa gusto natin. Okay, sana na-gets nyo yung idea. Okay, so this is a hydraulic bolt tensioning tool. Usually, ginagamit ng hydraulic and pneumatic dito. So, yung iba dito is combination ng pneumatic and hydraulics. So, yung iba kasi pag malaki na yung bolt, di na kaya yung mga torque wrench lang. So, dito, ginagamitan na natin ng hydraulic na mga hydraulic bolt tensioning tool para ma-adjust na natin. And then, ma-adjust din natin yung torque niya. Okay, ultimate tensile strength, working stress, and factor safety. So ultimate tensile strength is the maximum stress before breaking ng material mo. Okay? Ano naman yung working stress? Working stress is yung safe limit used in the design. So, at ito yung usually ginagamit nating working, yung safe limit lang talaga niya. Okay? Hindi sagad. So, kaya pa niya yung pwersa. Ang tawag naman sa factor of safety, FOS, ensures safety margin to prevent failure under various operating conditions. So, typically more than 2.8 to 3.5 or more for merchant marine hydraulic accumulator. So, this is an accumulator. Ito. So, dito, nagkakaroon ng pressure sa ilalim. And then, yung accumulator is, minaabsorb niya yung mga pressure fluctuation sa system mo. Well, sa taas naman, meron tayo ditong either gas, either air, or nitrogen. Basta may gas dyan, para siya naman mag-absorb ng mga pressure fluctuation sa ibaba. Okay? So, para makuha natin yung factor of safety, kailangan i-divide natin yung ultimate tensile strength ng material divided sa working stress niya.
or yung safe limit used in the design niya. So, safe limit, ibig sabihin ito yung parang gumagana na yung safety valve mo nito. Kasi ito na yung safe limit eh. So, sa workings, yung ultimate tensile strength, yun lang sobra pa yun sa safety valve mo, makamasira na yun pag sinobrahan mo pa. Okay, question. Why is a high factor of safety important in pressure vessel and boiler design? So, syempre, pag mas mataas yung high factor of safety mo, so mas hindi masisira yung equipment mo, and then yung mga nagtatrabaho din is mas safe sila. So, kasi pag masira yung equipment mo, sasabog yan, pati yung malapit na mga workers or mga engineers is pwede ring madamay. What might cause actual stress to exceed the calculated working stress? So, ano ba yung mga cause? Mga pag matagal na yung equipment, hindi mo na maintenance, hindi mo na replace yung mga kailangan i-replace na parts, sobra sa gamit, walang pahinga, ano pa ba? Or material fatigue. Okay, so yun, that might be the causes ng pag-exceed ng ating actual stress sa calculated working stress. So why is a high factor of safety important in pressure vessel and boiler design? Of course, for the safety of the crew and the ship. Material imperfection. So hindi lahat ng material mo is class A. Baka yung iba class A lang, class B, di ba? So hindi naman natin alam saan ginawa, baka China made yan or ewan ko anong made yan, Pinoy made, Japan made, whatever. So, di mo rin alam, kahit na minsan Japan made yan, minsan talaga may mga material imperfections talaga kasi nandito naman tayo sa real world, di ba? So, wala talagang perfect, ganon. So, para may allowance tayo bago siya masira, kahit na may imperfection doon sa material, at least meron kang factor of safety. Kailangan mataas yung factor of safety mo para may malaking safety margin ka pa, di ba? Variations in operating conditions, yung temperature, baka masyadong tumaas na, may mga pressure spikes, or may mga nangyari sa loob na pwedeng makasira sa kanya. Kailangan mataas yung factor of safety mo para hindi agad siya maging delikado. Corrosion and wear, kasi ginagamit natin yung mga equipment natin, so possible nag-downgrade din siya. So, kailangan din natin yan every now and then. Kailangan check natin yung manual kung kailangan na siyang i-replace, i-maintain, or may kailangan kang gawin. And then, manufacturing tolerances. So, mga welding, fabrication, baka may defect. So, at least, pag may mataas yung factor of safety mo, at least mas less ang chance na masira yan. Okay? What might cause actual stress to exceed the calculated working stress? Okay, so, ano ba? Paano? Might cause actual stress. So, overpressure. So, nasobraan yung gamit. Thermal expansion. Nasobraan yung init. Diba? Fatigue. So, walang pahinga or nabugbog or hindi mo na pinalitan kahit na gamit na or may sira, misalignment, vibration, material degradation, and human error. So, this might cause na pwedeng ma-exceed yung calculated working stress mo. Diba? O human error, baka yung mga tao is wala ng pahinga, so hindi na rin nila na maintain ng maayos yung mga yung mga equipment sa barko. Okay, here's a problem. So, design of hydraulic accumulator vessel. So, meron tayong UTS na 400 megapascal and FOS which is 4. So, ano yung maximum working stress? Okay. So, meron naman tayong formula kanina. Ano ba yung formula na yun? FOS is equals to UTS over the maximum working stress. Diba? So, transpose mo lang yan. Makukuha mo na agad yung maximum working stress mo. So, naman, another sample. 2 megapascal yung pressure, maximum internal pressure niya. Yung UTS is 380 megapascal. So, under full pressure, calculated actual hoop stress is 95 megapascal. What is the actual factor of safety? So, divide mo lang yung 380, divide by 95. So, makuha mo na yung factor of safety mo. Okay. Ito pa lang formula. Factor of safety equals UTS over working stress. So, madali lang naman yan. Next, we have elasticity and strain. So, importance for materials to return to original shape after force is removed. So, usually vital ito in valves, gaskets, and flexible
pipe. So, sa mga spring din, ginagamit din yan. So, ito yung tinatawag na Young's modulus of elasticity. So, meron tayong elastic region. Ito yung region na kahit na ibinat mo yung mga material is babalik siya sa original niyang posisyon or original niyang yung position or structure. Pero pag naabot na niya itong plastic region na pag na-expand siya, hindi na talaga yung babalik sa kanyang original na anyo, di ba? And then pag naarating niya itong fracture, so ito sira talaga. Okay? So yung bolts natin, meron niyang tinatawag na elasticity. So meron niyang hanggang ganito lang ang pwede niyang elasticity. Hindi naman pwede sumobra din kasi mapuputol yan, di ba? Pati yung mga pipes natin, yung mga spring, may mga tensile elastic din yan. Hindi lang natin makita masyado kasi matibay masyado pag tininan lang. Pero actually sa material, meron niya elasticity. Ito naman, tubo. Ito yung gasket. Ito yung nilalagay natin in between the pipes para hindi mag-leak dyan yung ating liquid or yung anumang popasok dyan sa pipe mo. So, ito yung gasket. Yung gasket na yan, meron din yang elasticity. So, pag nasobraan naman yan sa higpit, so paaring masira and then mag-leak dyan banda. Okay? So, valves natin, meron din yan. Okay. Strength of pressure vessels. So, use thin-walled cylinder. Ano ba yung formula? So, we have formula here. Hoop stress is equals to internal pressure times the internal diameter divided by 2 times the wall thickness. Meron din tayo tinatawag na longitudinal stress. Ito yung stress ito. And then L, longitudinal. H is hoop. Hoop stress or longitudinal stress is equals to internal pressure times the internal diameter divided by 4 times the wall thickness. So, yung hoop stress is divided by 2 lang, while longitudinal stress is divided by 4 na. So, saan ito na-apply? Usually, na-apply ito sa mga hydraulic tanks, air receiver. Ito, air receivers. Ito, mga tangke, LNG, gas tanks, or liquefied natural gas, or liquefied gas na mga tanks, or kahit anong mga tangke. Okay. So, we have here a problem. Okay, you can try to solve for formula. And dito naman sa taas, hoop stress is equals to this one, and longitudinal stress is equals to this one. So, you can practice at home. Practice kayo paano mag-solve to. And then, magkakaroon tayo ng sample, ng exam later. Okay? Nandiyan na yung formula. Pag-solve na lang. Madali lang naman yan. So, for example, sa problem number 1, an air receiver tank with an internal diameter of 600 mm and the wall thickness of 10 mm is subjected to an internal pressure of 1.5 megapascal. Okay. Calculate the hoop stress. So, hoop stress natin is pressure is 1.5 thousand kilopascal times the diameter, which is 10 mm or 600 mm or 0.6 meter, divided by 2 times 0.01 meter. Yan. So, masolve mo na agad yung hoop stress and then yung longitudinal stress divided by 4 naman. Diba? Okay. Ganun lang kadali yan. I'm not sure if this one is correct. So, pero try to answer na lang. Okay, next. Stresses in compound bar. So, yun yung ano ba ito? Malapit na ba ito? Malapit na pala ito. Tapusin na lang natin. Stresses in compound bar. So, what is a compound bar? So, ang bar na ito is dalawa yung material sa loob ng bar na yan. Usually, a compound bar is made of 2 or more materials joined together, like a bolted, welded, or bonded, so they experience the same strain but share the load differently depending on their Young's moduli. So, for example, ito is a compound bar ito. Yung gitna ng tubo na yan, hindi ito tubo kasi pag may tubo may butas, di ba? Basta tubo to na walang butas. O, ganun, bar. Okay? Alam natin yung bar. Hindi siya tube, hindi siya tubo. Bar siya. Ano pang Bisaya ng bar? Tagalog ng bar. Basta yun. Okay, yung bar na yun is, yung gitna niya is bronze. And then, parang connection, parang hindi lang siya isang material. So, ito, tulad dito, may bronze dito. Connected yung tatlo na yan, pero magkaiba yung material. May bronze, may aluminum sa gitna, and then may steel. So, parang ganun. Okay, so that is a compound. Bakit compound? Dalawa lang yung compound.
2 or more. 2 or more pala. So, hindi na compound pag, pwede na rin. Pag tatlo daw, pwede pa rin daw. 2 or more man, sinabi. So, this is a compound bar example. So, ano mangyayari? Behavior materials with different Young's moduli. So, when materials with different stiffness are joined and subjected to a load or temperature change, they deform the same amount, same strain because they're bonded, share the total load based on their stiffness. This means stiffer materials take on more stress, and softer ones carry less, even if they deform equally. So, equally nagde-deform sila, pero magkaiba yung stress na natatanggap nila. Ang ganun yung explanation niya. Okay? So, magkaiba yung stress, pero same lang na nagde-deform. Nag-expand ba siya, nag-detension, or compression, or ano ba yung twisting. Same lang yung nangyayari, pero yung stress na natatanggap ng material na yun is iba, syempre. Tulad nito, saan ba mas malambot? Yung bronze ba, yung aluminum? Syempre, matibay itong steel. So, mas weaker, mas konti lang ang stress na pwedeng tanggapin ng bronze kaysa sa steel, syempre. So, ganun yun. So, using a compound bar, so magkaiba sila ng stresses. So, we have a sample problem. Ano ba to? Piston rod. Ito yung piston rod, okay? So, this is a piston rod. This is a crosshead, connecting rod, and this is a crankshaft. Okay. So, a steel rod, which have E is equal to 200 gigapascal. Alam ba nyo ba yung giga? Search nyo ha, kung hindi nyo alam. Okay? So, yung Young's modulus of elasticity natin, yung E, ito yung E, Young's moduli, or Young's modulus of elasticity, is equal to 200 GPa. Tapos, yung steel rod na yun is winelded siya with an aluminum rod. So, parang combination na ng steel and aluminum. While yung steel rod is kaya niya yung stress na hanggang 200 GPa, yung aluminum is hanggang 70 GPa lang yung kaya niya. So, when an axial load is applied, both elongate the same but still carries more force or more stress due to the higher stiffness. So, ano implication niya? Stress must be calculated separately for each material. So, used in piston rods to reduce weight while maintaining strength. So, yung ibang mga material sa loob ng engine pala is nilagay nila is compound na mga material. So, kino-combine na different material para ma-maintain pa rin yung strength ng material mo kahit na nagbabawas ka na ng weight. Usually dito, may steel rod tayong nilalagay para matibay pa rin siya. Pero hindi pwedeng steel rod lahat. So, meron din siyang aluminum para mayroon siyang mas magaan siya. Okay? Pero kailangan pa rin i-compute yung stress ng material para makaya niya yung pwersa na nangyari sa piston rod. Ano ba yung nangyari sa pwersa sa piston rod? Meron tayo ditong compression nangyayari kasi nagkakaroon ng combustion sa taas. Naiipit yung piston rod mula sa piston at sa crosshead. Naiipit siya. So, nagkakaroon ng stress dyan. Tension. Diba? So, kailangan yung tension na yun kayang i-absorb nung nilagay mong steel and aluminum. Pag hindi kaya, kailangan mong i-adjust yung materials mo para sa compound na material mo. Okay, example 2. These are support columns under combined load. So, a central steel core is surrounded. So, itong sa gitna is steel, while yung sa labas aluminum. So, yung aluminum kasi is hindi na kakarust, hindi nagkakaroon ng mga rust. So, maganda siya pang coating sa labas, di ba? So, the column supports axial loads and temperature changes. Since they expand and compress differently, thermal stresses can develop. Application. Designers must account for load sharing and expansion mismatch. So, kailangan din nilang i-compute yan. So, yun. Wala namang sinabi dito na so, basta ito yung, for example lang pala to. So, na-compute mo. Paano mo ma-compute yan? So, yung total mo, 270 yung modulus LCC mo. Kailangan kaya niya yung pwersa dyan na nangyari sa loob ng makina. Pag hindi, kailangan ka mag-change. So, wala naman palang formula. So, dito tayo sa thermal stress. So, thermal stress, ito yung nagbabago yung material depende sa coldness or sa hotness ng material. Pag hot, usually nag-expand yan. Pag malamig, usually nagko-compress yan, di ba? Okay, so thermal stress, ito yung mangyari pag sobrang init. Okay, ganito yung kulay mo. Hindi pala. Normal na pala niya yan. Okay, thermal stress is the stress produced by any change in temperature of the material. So, thermal stress is induced in a body when the temperature of the body,
And thermal strain is a property of material wherein a material is allowed to contract, expand freely with the increase or decrease in temperature. Okay, so yung thermal strain, walang unit yan. So, thermal stress or thermal shock, also known as thermally induced stress cycling, occurs when your boiler, ito yung boiler, undergoes rapid change in temperature, such as when cold water flows into hot boiler. So, kailangan, pag nagpaandar ka ng mga machineries, kailangan unti-unti lang yung pagpapaandar. Huwag mong i-full blast agad kasi magkakaroon tayo ng thermal shock. Ito naman, ito yung mga breakers natin or tinatawag natin na thermal circuit breaker. Di ba? So, sabi thermal kasi pag uminit na siya, nagkakaroon ng, nag-expand yung material sa loob and then kinakat niya yung, nagiging circuit breaker siya, kinakat niya yung supply ng kuryente kasi sobra na yung init. Ibig sabihin, nag-overload na pala yung machinery mo. Kaya pala umiinit na siya. So, pag nag-uminit na siya, activate yung circuit breaker mo, break yung circuit and then mag-off yung system. And then, pag lumamig na siya, dyan mo lang siya pwede mo reset. Kasi minsan, mainit pa, kahit anong reset na yan, anong reset mo ng circuit breaker mo, babalik at babalik siya sa kanyang original position, which is open. Okay, kasi mainit pa pala. So, kailangan mo nang palamigin bago mo ma-reset yan. So, these are circuit breakers. This is the bus bar. So, parang circuit breakers to. Okay. So, circuit breakers or fuse, ganun din yung fuse. Pero yung fuse na lang is, pag uminit siya, napuputol na siya. So, pag naputol, so kailangan mo talagang palitan yung fuse. Di tulad ng circuit breaker na kaya pwede mo lang i-reset. So ito yung thermal imaging niya. Ito yung nangyari. Ganito siya yung makikita mo, pero pag chinek mo yung thermal imaging, ganito yung nangyari sa loob pag sobrang init na niya. Okay? Ito naman yung part ng exhaust ng makina papunta doon sa panel. So ganyan yung image niya pag thermal imaging. Pero ganito lang yan. Huwag mo hawakan dyan kasi mainit yan. Ito naman, ito yung thermal imaging niya. Ito naman yung cylinder head natin, cover. So, ito yung temperature. Ito naman sa turbocharger banda sa itaas. Ito yung turbocharger sa ibaba. Ito sa taas, exhaust banda. So, yan. So, mainit yan. Okay? Ito, 240 degrees Celsius. 260 degrees. 240. So, yung 240 na yan, ito yung green. Yung mainit talaga yan. Okay, even the top of our piston is subjected to thermal stress. Even yung cylinder natin, liner, so subjected to thermal stress din yan. So, para ma-prevent natin yan masira, syempre meron tayong cooling dito. Dito naman, is a diesel engine subject to severe thermal loading. Thermal stress occur at the interface between layers. And the coating can be damaged. So, yan. Ito yung pinakamainit talaga kasi yung temperature dito is lagpas sa 1,000 pag during combustion. Okay, formula of stress. So, linear expansion, same lang din pala to. Meron pa different. Ito yung coefficient of linear expansion times the original length times the change in length. So, makuha mo yung change in temperature pala. Makuha mo yung change in length mo. This is thermal stress. Okay, we have a sample problem. Ito yung formula. Solve mo na lang yan. Madali lang naman. Change in temperature is 225 and 25. So, 200 degrees ang change in temperature niyan. The L is 15 meter and the coefficient of linear expansion is this one, this value. 12 times 10 to the power of negative 6 per degree Celsius. So, how much will the pipe expand when heated? So, calculate mo na lang yan. I-multiply mo naman lang yung tatlo, 15 meter, itong 200 kasi 225 minus 25, 200, and then this one. So, makuha mo yung how much will the pipe expand when heated. So, per degree Celsius to. So, ito yung mag-expand siya every degrees. Yan. So, this is stress and thermal expansion, okay? Ito naman, stress and thermal expansion, another formula we have here. We have the E, which is the Young's modulus of elasticity. And then, change in yung unang, ito yung thermal expansion sa compound materials, di ba? Yung kanina, itong compound materials. So, this is that, ano to? Tawag to? Coefficient of linear expansion ng steel, coefficient of linear expansion ng brass,
So, pag magkaiba yung material niya, magkaiba din yung coefficient of thermal expansion niya. So, minus mo lang yan, times the change in temperature. So, same formula pa rin, ganito pa rin yung formula. Yung L pala, pinalitan ng E, and then yung A is parang na-change in, ganito na A, anong tawag doon? Coefficient of linear expansion. Okay, so use this formula, you can solve for this one. And then, sa quiz, tingnan natin kung kaya nyong ma-solve. Okay? So, given naman yung formula, so hindi na kayo mahirapan. Okay, ito naman yung elastic strain energy. Yung formula niya is 1/2 times stress times strain times volume. So, when a material is elastically deformed, it stores energy. So, this is called elastic strain energy. Usually, nandito yan sa mga spring. So, this energy can be recovered when the load is removed, like in springs, shock absorbers, or hydraulic accumulators. So, ito yung formula niya. Elastic strain energy, U, is equal to strain energy in joules, 1/2 times stress times strain, which is dimensionless, and times volume, which is in cubic meter. Okay, naman to. Elastic strain energy. So, marine engineering applications ng elastic strain energy. Una, we have the hydraulic accumulator, yung pinakita ko sa inyo kanina, hydraulic accumulator, yung ito. Ano yun? Ito yung parang shock absorber kanina. Nawala na ata. Ito. This is accumulator. Ito, diaphragm accumulator. Or hydraulic accumulator. Yan yung gamit sa mga hydraulic accumulator. Ganon. Balik tayo doon. Layo pala doon. Ito yan. So, hydraulic accumulators, ginagamit sa elastic strain energy. Yung shock absorbers, ito yung sa mga hatch natin. Pag binuksan natin yan, meron niyang shock absorber para hindi siya babagsak and then baka maputol yung kamay mo. Pag nabagsakan ka niyan, bigat niyan. So, meron tayong mga shock absorbers dyan nilagay. And we have flexible couplings. Ito yung flexible coupling. Usually, ito yung nagko-connecta dito sa motor mo, electric motor mo, at sa pump mo. For example, dito na side is sa pump, dito sa side is electric motor. So, yung nagko-connect sa dalawa is yung flexible coupling. So, yung coupling na yan, sa loob niyan is flexible yan. May iba dyan is plastic, iba rubber, yung iba is spring type, kung ito ulit dito, or bellow type. Ito is parang silicone na parang rubber na hard rubber, parang ganon. So, yun. Yung mga fluid coupling, flexible fluid coupling sa engine, sa mga flexible coupling, flexible coupling. So, lahat, minsan kung nakakonect ng diesel engine at ng generator mo, coupling din yan sa gitna. Yeah? So, yan. So, yan, tumatanggap yan, kailangan elastic yan kasi mayroon yang elastic strain energy na inabsorb and then nire-release din niya. So, ang mangyari kasi, pag walang coupling, ang mangyari is, pag nasira yung engine mo, kailangan mo ring dalhin yung generator, for example, kasi connected lang sila. O, kasi isang tubo lang sila. Pero, pag may coupling, pwede mong i-disconnect lang. I-disconnect mo yung engine, then ayusin mo. Sa motor and pump naman, i-disconnect mo lang yung motor, kasi coupling lang naman, tatanggalin mo lang yung coupling, release mo yung coupling, and then pwede mo na i-maintain yung motor separately, pwede mo na i-maintain yung pump separately. So, parang ganun yung nangyari sa coupling na yan. Ito naman is hydraulic spring. May spring siya. Then, hydraulic dito. So, nagbabounce back using the spring. Okay, formula. So, this is, here's a problem. So, madali naman. 1/2 times stress. Given na yung stress. Strain is given. And the volume. So, multiply mo lang yan, makukuha mo na yung elastic strain energy. O, depende sa problem. Okay, practice kayo sa bahay, paano i-solve para madali na lang during the quiz. Sudden and shock loads, we have KE is equal to 1/2 mass times velocity squared. Or KE is equal to W. W is equal to pressure times area times the distance. Yan. So, given na yung mga formula. Sudden and shock loads are commonly encountered in hydraulic and pneumatic systems, especially in marine environments where machinery is rapidly engaged or disengaged. These loads generate temporary but significant stress in mechanical components. Meron tayo dito sa ating crane, meron tayong shock load prevention.
So, para hindi siya bigla yung bigat, biglang kahulog, so, meron tayong shock load prevention sa ating mga crane. Okay, application marine engineering, paano saan ginagamit tong sudden and shock loads? So, sa mga hydraulic accumulator, bumalik na naman to, itong hydraulic accumulator or stopper. We have the pneumatic cylinder. Ito naman, ito yung nag-emergency open or nag-emergency close watertight doors. Pag may apoy, sunog, automatic siya mag-close siya automatically. Meron yang pneumatic cylinder dyan. And then meron din yang fast moving gate or stop suddenly using pneumatic actuator. So, for emergency shut-off gates, automatic engine room doors, so yan, mga emergency watertight doors. Yan. Shock load in crane. So, sa mga crane, meron din tayo niyan. So, para ma-prevent yung shock. So, when a load swings or drops suddenly tugs on the hoisting cable which drums, stress spikes must be accounted for in material design. So, meron tayong tinatawag na safety limit dyan. So, usually naman, yung mga crane natin, meron tayong safe working load. O ito yung maximum na tons na kaya niyang i-handle. Huwag kang sumobra dyan. Okay. Here is a sample problem. So, puro tayo sample problem kasi sa quiz is madali naman yan. Given na yung formula. And then, hanapin mo na lang yung mga values. Depende sa given dyan. And then, para masolve mo yung kailangan or yung required. Okay? So, meron tayong tatlong formula dito. So, medyo marami yung formula natin. Tatlong formula. Depende sa anong kailangan niya. So, depende dyan asan yung pwede mong magamit. K is equals to W. So, same lang formula ng KE at W. Which is, ang W is equals to PAD. And K is equals to 1/2 mv squared. So, depende asan ng given. So, pwede mong masolve. That's it. Ang rami nun. Okay? So, there are so many things. I hope na may nagtunan kayo. Ang rami nun. Isulat nyo please. Take note nyo kasi marami yon. And then, I will send you an questionnaire later na lang. Okay? So, thank you for watching and see you on the next one. Goodbye and God bless.